Television. Broadcasting live from Puerto Princesa City, Philippines. Ito ang 88.7 Radio Bandera Palawan. Napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan sa pamamagitan ng mga Radyo Bandera Station. 107.1 Radyo Bandera Nara, 96.9 Radyo Bandera Quezon, 104.3 Radyo Bandera Rizal, 89.5 Radyo Bandera Brooks Point, 94.5 Radyo Bandera Rio Tuba Batarasa, 98.9 Radyo Bandera Cuyo, 93.9 Radyo Bandera Rojas, 107.1 Radyo Bandera San Vicente at 88.7 Radyo Bandera Coron. Mga balitang bago at totoo sa bayang mapapanood sa Bandera News TV Channel 38. Radyo Bandera Network, pinakarespetado sa news and current affairs. Basta radyo at telebisyon, ibandera mo! Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Morning Edition! Police Reports! Hospital Reports! Market Reports! Weather Update! City Hall and Capitol Reports! Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Morning Edition. And now, here's your anchorman. Good morning, good morning. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Mabuhay Pilipinas! Morning! Umaga ngayon ng Biyernes mga kaibigan. Parang Biyernes Santo. Biyernes. Ika-25 sa buwan ng Setyembre taong 2020 mga kabandera. Live po tayo napapanood at napapakinggan sa buong lalawigan po ng Palawan. Yan po ay sa pamamagitan ng ating mga Radyo Bandera News FM Relay Stations. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa mga kabandera, live po tayo sa Bandera News TV Channel 40. Sa bayan po tayo napapakinggan sa 88.7 Radyo Bandera Puerto Princesa, Palawan. Sa atin hong mga cellphone, basta't may data, live niyo po kaming mapapanood sa amin hong mga live streaming mga kaibigan. Sa atin hong mga live streaming, yung amin hong mga official Facebook account, Bandera News TV Philippines, Bandera News TV Philippines, at yung Radyo Bandera Philippines. Kahapon, yung ating Radyo Bandera Philippines, meron tayong 423,000 na mga followers. Ngayon po ay meron na tayong 426,739 followers. 3,500. Isang araw lang ho yun mga kabandera. Yung dumagdag na mga followers sa Radyo Bandera Philippines account. Habang sa Bandera News TV Philippines kahapon 187,000. Yung atin hong mga followers. Dumagdag ho ng 3,200 na mga followers. Meron na tayong 190,230. Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa atin hong YouTube channel, Radyo Bandera Philippines, 2,700 subscribers mga kaibigan. Yan ho yung aming mga official Facebook account at yung amin hong YouTube channel mga kabandera. Sa Radyo Bandera Philippines o yung Bandera News TV Philippines, paki-subscribe, paki-invite yung ating mga kaibigan, mga kabandera, paki-follow para ho maging updated po tayo sa mga balita sa loob at labas ng lalawigan ho ng Palawan mga kaibigan. Sa ngalan pa rin, syempre,
ng ating mga kasamahan dito po sa punong himpilan ng Radyo Bandera Puerto Princesa, si Kabanderang Bong Nimenyo, Kabanderang Ken Dancil, sa bahaging teknikal, radyo at telebisyon. Sa ngalan pa rin ang aming news director, Kabanderang Michelle Orindain, station manager Carlo La Rosa, mga kaibigan. Ako po ang inyong lingkod, Kabanderang Paul Henderson. Good morning. Alas 5:04 ng umaga. Kahapon, mga kaibigan, nagulantang ho tayo. Bandang hapon ho. Alas 3 ng hapon. Kung saan, mga kaibigan, ay bumaba na ho yung sentensya ng sangguniang panlalawigan o yung hatol ng 13 apostol. Mga kaibigan, kay Mayor Gerandi Danao. Dyan ho sa bayan ho ng Nara. Nakahubad pa ng damit ng tinanggap ni Mayor Danao yung kanyang suspension order o yung hatol ho sa kanya, mga kaibigan. 20 buwan pagkakasuspende yung ipinataw na parusa para kay Mayor Danao. Ito ay matapos na hatulang guilty ng sangguniang panlalawigan kaugnay sa mga kasong administratibo na isinampa ng sangguniang bayan ng Nara at ni Vice Mayor Crispin Lumba. Ito ay nakasaad sa ibinabang suspension order ng Provincial Board na natanggap naman agad kahapon ni Mayor Danao. Sa panayam ng news team sa alkalde, sinabi nitong kanya nang inaasahan na magiging ganito ang resulta ng ilang linggong pagdinig sa kaso at hindi na ito nakakagulat para sa kaniyang kampo. Mga kaibigan, hindi na rin umano mag-aaksaya pa ng panahon ng opisyal para maghain pa ng apila dahil inaasahan na rin daw niya ang magiging resulta nito. Samantala ay giniit naman ang suspendidong alkalde na kahit kailan ay hindi siya nagnakaw, nanloko at tanging pagseserbisyo lang sa publiko ang kanyang inatupag sa kanyang pamumuno bilang alkalde ho sa bayan ng Nara. Mga kaibigan, nasubaybayan natin yung kasong ito mula nung ipapile pa lang. Nagkaroon pa ng press con sa Nara hanggang sa ito na kahapon. Sinentensyahan na, mga kaibigan. Ilan sa mga kaso na kinakaharap o yung kinaharap ni Mayor Danao, mga kaibigan, ay ito ho, yung mga sumusunod. Babasahin natin yung partial sa naging kapasyahan ng 13 apostol, ng 13 board member ho ng lalawigan. As stated in said decision, the sangguniang panlalawigan found that Honorable Gerandi Danao is guilty of the following administrative case o administrative offenses: grave misconduct and violation of Section 3, 3E and J, Republic Act number 3019, mga kaibigan, on 2 counts with the corresponding penalty of suspension for 6 months. So, on each count, or a total of 12 months, mga kaibigan. Ibig sabihin nun, yung 6 na buwang parusa para sa RA number 3019, doblehin natin. 1 taon na kaagad yun. Eto pa, yung letter B, gross negligence with the corresponding penalty of suspension for 6 months. Another 6 months na naman. Talaga naman, oo. Bali, ilan na? 18 months. 1.5 taon na yun. Letter C, conduct prejudicial to the best interest of service with corresponding penalty of 2 months. Bali, isang ano na, 20 months na, mga kaibigan. Plus 2 buwang preventive suspension. Suma total 22 months. Mga kabandera. Pero yung preventive suspension nito ni Mayor Danao, kahapon lang pag-serve nito at pagtanggap ng kanyang desisyon, wala na ito, kahapon pa.
Kasi ito na yung magiging epektibo nito, yung pagkakasuspindi na sa kanya ng sangguniang panlalawigan. Okay, so ihanda natin si Kabanderang okay, puntahan natin si Kabanderang Spark dyan sa bayan ng Nara, mga kaibigan, dahil marami yung sigurado maraming nagulanta, maraming mga pero kahapon umulan ng sa Facebook sa mga social media accounts. Kabanderang Ken, parang tagilid yata yung camera ko. Paki-check gaw. Puntahan natin si Kabanderang Spark Sasi. Yan ang live, tignan nyo. Ayusin niya yung yan ang live talaga. Kita nyo? Puntahan natin, mga kaibigan, yung bayan po ng Nara, naka-standby si Kabanderang Spark Sasi, mga kaibigan, para sa kanyang update kaugnay sa mga kasong tinanggap o kinaharap at mga kaganapan ngayon sa bayan ng Nara matapos kahapong matanggap ni Mayor Danao yung suspension order 20 months. Anong ibig sabihin nito? See you next election? Medyo mabigat yung labang ito. Ito si Kabanderang Spark Sasi. Magandang umaga, Kabanderang Spark. Bandera Live Report. Good morning, Kabanderang Paul, at good morning na rin sa lahat ng ating mga tagapakinig. Tila nagluluksa ngayon ang mga supporters ni Mayor Gerandi Danao sa sinapit nitong desisyon sa kamay ng miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Sinundi na rin ng mga ito ang hatol ng Sanggunian na tila hindi naging patas sa kanilang naging desisyon. Sa score na 13-0, guilty ang inihatol sa kasong administratibong kinakaharap ng alkalde tulad ng grave misconduct, gross negligence, prejudicial to best interest of service na isinampalahan ng Sangguniang Bayan ng Nara. Kung matatandaan, mag-aalas 3 kahapon nang iserve ng Provincial Legal Office sa mismong tahanan ni Mayor Danao ang suspension order kung saan nakasaad din dito na muling masususpindi ang alkalde ng 20 buwan na halos buong termino na nito na hindi na ito makakaupo pa sa kanyang pwesto bilang pagka-alkalde. Kung subalit ngayon, subalit ayon kay Mayor Danao, hindi na ito nabigla pa sa ibinabang desisyon ng Sangguniang Panlalawigan dahil noong una pa lang hindi na ito naging patas pa para sa kanya. Kung siya rin ang masusunod, wala na itong balak pang matapila dahil wala na rin naman itong patutunguhan. Subalit nakadepende pa rin na Kabanderang Paul sa kanya ang mga abogado kung ano pang mga legal na hakbang ang kanilang gagawin. Iyan ang report mula dito sa Radyo Bandera Nara, Spark Sasi para sa pinaka-respetado sa News in Current Affairs, Bandera News Philippines. Good morning, Kabanderang Spark. Kumusta yung magdamag ng bayan ng Nara? Wala bang mga pagkilos na nangyari dyan sa munisipyo ng Nara, Kabanderang Spark? Mula kahapon, Kabanderang Paul, walang paggalaw pa yung mga supporters ni Mayor Gerandi Danao dahil wala nga silang kamalay-malay. Kahapon, alas 12 ay pinisto na natin yung area ni Mayor Danao. Habang siya ay may ginagawa, hindi na tayo lumapit doon kahapon sa kanyang mismong bahay. Bali, meron lang isang karinderya doon na talagang tinambayan natin at sinisilip na natin si Mayor Danao habang may ginagawa. Kahapon, ang pinagkakabalan ni Mayor Danao, may kwento ko lang, habang tayo doon sa malapit sa kanyang bahay, ay gumagawa ito ng kanyang aquarium. At sinisilip-silip lang natin habang niya gumagawa, walang damit. Alas 12 nandun na tayo, hinintay natin hanggang alas 3. Pag patak ng alas 3, sakto-sakto, Kabanderang Paul, dumating na itong grupo ng legal office ng Sangguniang Panlalawigan at na-serve na nga yung suspension order kay Mayor Gerandi Danao na wala rin kamalay-malay na yung araw kahapon, yun na yung pagbaba ng desisyon na laban sa kanya. At maging yung kanyang mga malalapit na kaibigan, mga supporters, ay wala rin kamalay-malay kaya mabilis na ni-serve kahapon. Walang kahirap-hirap dahil walang tao, walang mga supporters, walang nagsarang doon sa bahay ni Mayor Danao. Kaya pagkatapos nun, mabilisan lang. Pagkapapaderma, ay alis agad. Kaya wala man lang nangyaring walang gulo doon sa pag-serve ng turang suspension order laban kay Mayor Gerandi Danao kahapon sa Kabanderang Paul. Walang kahirap-hirap pero nandun ka kahapon malapit, tama? Tama-tama, Kabanderang Paul, hindi na natin nalisan yung area kahapon pagkatapos natin ng report dyan sa ating main office na merong isa-serve. Hindi kaya, natin, kaya kitang-kita natin
At halos magkakasunod lang tayo Ganon? pagpasok sa pintuan ni Mayor Danao. Oo. Nandiyan pa yung mga larawang kuha natin. Sa likod lang tayo ng legal office na nag-serve ng suspension order dyan kay Mayor Danao kahapon. Kabanderang Spark, hindi kaya kasabot ka kahapon sa mga nag-serve? Hindi na eh. Kasi kahapon, para hindi ako mapansin ka Banderang Paul, ano, na taga-radyo bandera ako, baka magtaka sila eh. Ito Ah. natin ID natin. Sabay, doon natin nagtambay sa may isang karinderya doon. At medyo takot pa nga ako eh. Baka mapagkamalan natin na may inabangan doon eh. Kaya, nagkagilap ko na ako ng kaibigan ko para may kakwentuhan ako. Baka sabi nila, may inabangan ako. Baka sabi nila, tiniro Hindi. na ako na yung target ko eh. Kaya, nung hinubad na natin yung ID natin, tumitingin sila sa atin doon, pero hindi naman dahil may mga kilala rin tayo sa area. At talagang inabangan natin yung pagdating ng mga taga-legal office ng Sangguniang para na iserve yung suspension order. At sakto, hindi tayo nagkamali. Talagang positive na talagang isa-serve na talaga nung araw na yun. Yung natura suspension order. So nahulaan mo talaga, kasabot ka talaga siguro, Kabanderang Spark eh. Anyway, Kabanderang Spark, yung ating mga nawala ba si Kabanderang Spark? Dito pa, kapatid po. Yung ating mga taga-suporta ni Mayor Danao kahapon matapos ma-serve, tumungo ba ito sa kanyang bahay para magbigay ng suporta, Kabanderang Spark? Nung marinig nila, yung siyempre una tayo sa Radyo Bandera na nakapagbato ng balita na yan, may mga malalapit na kaibigan na agad-agad pumunta doon sa kanyang bahay at kinumpirma nga yung tinasabing pag-serve ng suspension order kasi inaasahan nila na hindi pa naman kumbaga inaasahan nila hanggang 26 pa eh. Araw pa na bukas pa dapat nila inaasahan kung isa-serve. Subalit maging sila ay nasurpresa dahil kapon nga alas 3 ay na-serve to agad. Ayon nga kay Mayor Danao, alam niya naman na hindi pa aabot sa 60 days na kanya suspension ay sabi niya, luto na yan eh. Kumbaga isa-serve na lang eh. Alam ko na mangyayari yan. Kaya pagdating ng taga-legal office doon, nagbiro pa si Mayor Danao, yan na ba yung final decision? Matagal ko nang hinihintay yan. Sabi niya, yan na ba talaga yung suspension order? Sabi niya, pagkatapos nun, okay, pirma. Nawala. Balikan natin. Mga kaibigan, si Kabanderang Spark Sasi live mula po dyan sa bayan po ng Nara. Kahapon kaugnay ito sa pag-serve kay Mayor Gerandi Danao ng suspension order, Kabanderang Spark. Paul, pakiulit na putol tayo. Kako, hapon na natin nakuha ito sa bandera pero umaga pa lang, alam mo na, tama? Tama na dyan, sa Banderang Paul, alas 12 pa lang. Kaya nga hindi na tayo bumalik to sa area. Tinutukan na natin to. Para naman baka biglang magkagulatan na naman. Kasi yung nangyari nung mga nakalipat na araw, na akala natin hindi na darating. Nakatalikod na hotel, biglang dumating yung preventive suspension at isinerd doon. Sa kanyang opisina nitong nakalipas na buwan. Kaya nga sabi ko, hindi na natin aalisan to at tatambayan na lang natin, bahala na kung anong isipin ng mga tao dito, matang kumalik dito sa karinderya. Baka isipin nila may inapangan ako bahala na. Kaya nung pagkakita ko, pag-plaster pa lang ng mobile patrol ng PNP secretary na ito. Kaya hindi na nagkamali, yun na nga. At positive na talagang yung araw na yun ay i-serve na nga to. Marami kasi nagtataka bakit daw nauna yung bandera doon. Anyway, ganito kasi yan. Si Kabanderang Spark kasi, mga kaibigan, everyday halos tumatambayan doon para lang mabantayan. Ito, dahil alam naman ng lahat na palapit na ng palapit yung 26. Diba, Kabanderang Spark? Kaya ang ginawa ng bandera, inabangan talaga. Maghapon, balik-balik, hanggang sa nahuli nga kahapon. Kaya yung bandera yung nato doon kaagad. Yan. Alam din natin kahapon na sabi ko, wala na sa dito si Mayor Danao sa opisina ito. Kaya posibleng isa-serve ito sa kanyang bahay. Kaya 3 oras, nagabangkay na 3 oras din Kabanderang Paul. At yun naman, nagresulta na talagang naaktuhan talaga natin yung pag-serve nila ng suspension order doon sa kay Mayor Danao. Okay, Kabanderang Spark, mamaya 10:30 dito sa lungsod ng Puerto Princesa may press con. Si Mayor Gerald, ba't kaya dito sa Puerto Princesa anyway, sige. Yung mga abogado kasi mga nandito yung iba 10:30 mamaya magbibigay kami ng update kung ano yung mga magiging hakbangin at mga anunsyo ni Mayor Danao kasama yung kanyang tropa, yung kanyang mga abogado dito ho
po sa Puerto Princesa, 10:30. Kabanderang Spark. Mamaya, ibibigay natin yung mga update, mga mangyayari dito. At antabayanan ito ng sambayanan ng Nara, Kabanderang Spark. At dagdag po kahapon, Kabanderang Polo, parang wala na kay Mayor Danao kahapon, yung matanggap niya yung suspension order, dahil sabi ko na alam ko na ito Sabi Hindi pa, hindi pa natapos ito, sabi nila, wala pang desisyon, pero alam ko na. Talagang tapos na ito at hindi ito papabor sa akin. Kung siya nga daw masusunod, sabi niya rin kahapon, ay wala na akong balak mag-apila. Dahil sa tingin ko, wala na rin patutunguhan pa ito kung mag-apila ako. At alam niya rin daw na noon pa lang, sa mga pagdalo-dalo niya dyan sa kanilang hearing, hindi na naging pabor sa kanya yung magiging resulta nito. Dahil kung siya masusunod, sabi niya, manirapol, hindi na na mag-apila. Pero sabi niya, titignan pa rin natin kung anong hakbang na gagawin ng kanya daw umanong mga abogado. Pero kung siya lang masusunod, ayaw niya na. Kasi kahapon, parang wala lang kay Mayor Danao Sabi niya, ayos na sa akin, wala problema. Sanay naman tayo dyan, sanay tayo sa hirap, sabi niya. At sabi niya rin, basta ang nagawa ko sa bayan, tama yung mga nagawa ko at yung wala akong hinakaw sa bayan ng Nara. Sabi ni Mayor Danao. At ito, kapag tatanong-tanong din natin sa kanyang mga supporters, tignan natin kung ano yung kanilang mga gagawin. Kung meron bang gagawing pagkilos ng kanyang mga taga-suporta mula ngayong araw hanggang sa masusunod araw, abangan natin yan. At agad natin ibabato sa ating impilan, Kabanderang Paul. Oo, Kabanderang Spark, kasi halos yun na rin talaga yung inaabangan, parang suspension order na lang parang ayaw nga kasi kay Mayor Danao, kasi ganito yan nung pinail pa lang yung kaso, nag-file ng motion for preventive suspension na 13-0 siya ng mga apostol. Tapos nito, nag-file naman August 10 ng motion ay yung kampo ni Mayor Acting Vice Mayor Crispin Lumba ng isang motion na magsasabi o maghihiling na papel sa papel na lang yung magiging usapan dito sa ni Mayor Gerandi Danao at wala na yung mga oral argument na 13-0 ulit siya ng mga apostol, board member, yung mga 13. 13-0 ulit yun, pinaburan yung yung kabilang kapanig. Kaya ito, pakiramdam talaga nilang lahat. Ito rin talaga yung kanilang ine-expect, 13-0. At nangyari nga kahapon, Kabanderang Spark. Oo, tama ka dyan. Talagang yun na rin talaga. Expect na nila yung ganung mangyayari. Kaya Mayor Danao talagang wala na rin sa kanya. Kaya talagang wala dyan. Sabi niya, ako na, pirmahan ko na. Hindi ko na makapahig yan. Alam ko na rin na talagang yun yung magiging resulta Kaya yun na, wala kayo. Pero pagkatapos, pirma, alis agad. Wala na niya marami pa na kung ano-ano nga mga pangyayari doon sa bahay mismo ni Mayor Danao, Kabanderang Paul. Oo, so yung mga nag-serve, Kabanderang Spark, hindi naman mga mainitin ito, mga mga gentlemen naman, Kabanderang Spark? Oo, ayos naman yung pag-serve doon. Wala namang nangyaring komisyon. Parang nga lang, bumili lang ng ice candy sa tindahan Ganun kabilis. Parang ganun lang kabilis. Oo, merong silang nilagay parang sa opisina ba to? Yung parang dinikit nila na papel? Sa mayor's office ba to? Meron tayo nakita na meron silang inilagay at pagdagaling mismo sa bahay ni Mayor Danao, dumiretso sila ng munisipyo at meron pa silang itinabik doon sa may pintuan, Kabanderang Paul. Hindi na natin sinundan pa sa loob. Sabi nga nila, yung mga taga-suporta ngayon, okay, maraming salamat, Kabanderang Spark dyan sa live update, Kabanderang Spark mula sa bayan ng Nara. Okay, salamat Kabanderang Paul at magandang umaga. Balik sa inyo. Okay. Sabi nga nila, yung mga kababayan natin, mga taga-Palawan, taga-Nara, huwag kayong pahina-hina ngayon. Kailangan, huwag kayong magkasakit. Huwag kayong tawag dito, huwag kayong papayag na humina yung inyong katawan. Kailangan, hindi kayo tamaan ng mga virus na yan. Dahil pagdating ng 2022, babawi pa daw kayo. Ito ho yung magiging pagtutuos. 20 months. 1 taon at 8 buwan, mga kaibigan. Talaga naman Ito na yun, wala nang iba. See you May 2022. Bilangin mo yung buwan, Kabanderang Bok. Hindi ba? Kahapon, nagbigay ng isang panukala si Pampanga Representative Arroyo, hindi ako nagkakamali. Hinihiling niya na hindi matuloy yung eleksyon sa 2022 dahil takot pa raw bumoto yung tao sa pandemic, sa virus.
Anong klase utak ito? Good morning. Mga kaibigan, eto muna, magandang umaga sa mga nakatutok. Shout out! Idel Madulid, Bromi, si Rowena Magdayaw Pabila from Gunma, Ohio gozaimasu. Si Glenn Escora Dumangog, Roqueta Talaman Taala, Nene Solomon, Ellen Brooks, from Alberta, Canada, Lizelle Salcedo Vallejos, Amor Mondragon Mojica, Mary Grace Mahinay Bibero, Nene Solomon, Bernardo Joseph, Romeo Hemudo, Boy Magallanes, Mary Grace Mahinay Bibero, Nailin Acosta Iana, Bebelin Huab Antenorio, Miguel Opiala Carbonilla, Loni Segilma Prestin, Honabel Jonalyn Diaz, Miguela Opelia Carbonilla, Rexamay Belia Carillo Gutaya. Yan, yung mga naka-shoutout po sa atin, mga mag-share. Christopher Llanes, Gigi Paha, Susan Villazana tayo, Rose Oliva, Lynn B, Mercy Babas. Okay, puntahan natin mga kaibigan, maiba lang tayo ng konti. Alas 5:24 ng umaga, yung bayan po ng Rojas, naka-standby si Kabanderang Japet Disaka para sa kanyang mga balita. Diyan po sa bayan ng Rojas, motorista, motorsiklong pagmamayari ng isang negosyante sa bayan ng Rojas, tinangay ng mga hindi pa nakilalang magdanakaw. Detalye ng balita, Kabanderang Japet Disaka ng Radyo Bandera Rojas. Ibandera mo, Dodong. Bandera Live Report. Good morning mga kabanderang Paul. Tangay ng hindi pa nakikilalang mga magnanakaw ang isang kulay pulang Kawasaki KRX 150 na motorsiklo na pagmamayari ng isang negosyante sa barangay Nibarbakan sa bayan ng Rojas sa Kamakalawa. Ayon sa may-ari na si Robert Elirimo, nakaparada umano sa loob ng kanyang bakuran na ang kanyang motorsiklo Miyerkules ng gabi. Mabalit laking gulat nito noong Huwebes na umaga ay wala na ito sa kanyang kinalalagyan na sinala nito madaling araw ng pasukan ng kanyang bakuran gamit ang isang cutter na siyang pinangputol ng kadena na nakapulupot sa kandado ng kanilang gate. Ayon pa kay Elirimo, isa ito sa mga naunayang naipundar na sasakyan na kung kaya lubha itong napakalaga sa kaya. Kaya tanda siya magbigay ng pabuya sa sinumang makapagbabalik sa kanyang motorsiklo. Samantala, agad namang na-report ang mga may-ari sa nangyari sa pulisya at panawagan ito sa sinumang posibleng makakita o nakakaalam ng kinaroonan ng nasabing motorsiklo na agad ipagbigay alam sa may-ari o sa mga otoridad. Yan yung report mula dito sa Radyo Bandera Rojas, Japet Disaka, para sa pinaka-respetado. The news in current affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang Japet Disaka, live mula po dyan sa bayan ng Rojas. Alas 5:26 ng umaga. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Puntahan natin yung bayan po ng Batarazan, si Kabanderang Frank Tronco. Live mula sa bayan po o sa Barangay Rio Tuba. Immunization Day, bakuna laban sa sakit ng mga kabataan. Ginanap sa Usman Gym sa Barangay Rio Tuba. Detalye ng balita, Kabanderang Frank Tronco. Ibandera mo. Bandera Live Report. Sa Kamadira Paul, magandang umaga lalawigan ng Palawan. Ginanap ang Immunization Day, bakuna laban sa sakit ng mga kabataan sa Usman Gymnasium, Barangay Rio Tuba, Bataras sa Palawan. Bandang alas 8 ng umaga nagsimula ang Immunization Day, bakuna para sa mga kabataan sa pangunan ni Midwife Rihada Sari at ang grupo nito sa nasabing lugar. Ito ay proteksyon para sa sakit ng mga kabataan tulad ng pulmonya, meningitis, laban sa polio, tuberculosis, TB, diphtheria, pertussis, tetanus, embryo B, at hepatitis B, tigdas at BT. At ayon sa midwife, tuwing araw ng Miyerkules ay ginagawa nila ito upang mabakunahan ang mga bata para maiwasan ang posibleng makahawa sa kanila sa mga sakit na ito. Mula sa Bandera News, Rio Tuba, Batarasa, Frank Tronco para sa pinaka-respetado sa news and current affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Good morning. Maraming salamat, Kabanderang Frank Tronco, live mula po dyan sa bayan po ng Batarasa. Mga kaibigan, alas 5:28 ng umaga, si Kabanderang Lori Desa, subukan pa nating habulin mga kaibigan. Dyan ho sa bayan po ng Brooks Point at sa bayan din ho ng Rizal. Mga kaibigan,
Magandang umaga muna kay Dennis Joy, Daniel Moms, Silvestre Sarmiento, Angelo Luis, Oliva Jimenez Rubio, Hilbert Romero, Madonas Chavez, bakit Madonas? Marilyn Kidong Salazar, Melmel Mudia, Paulo Alparo. Ayan, yung mga nakatutok po sa atin. Si Lynn B, Prince Alfred Collado, Godo o Godines. Magandang umaga ha sa mga taga-Abungan Taytay, mga nakikinig ngayon sa ating bagong-bagong himpilan dyan, mga kaibigan. Si Kabanderang J, Magbanwa Gamelo, wala po sa bayan po ng Quezon o ng Rizal. Para sa kanyang balita, mga kaibigan, mga vendors, iniinda ang maputik at matubig na talipapa. Talaga naman, tubig ulan sa public market sa Barangay Puntabaha. Detalye ng balita, Kabanderang J. Gamelo. Ibandera mo dong. Bandera Live Report. Problema ngayon ng mga vendors ang talipapa sa public market dito sa bayan ng Rizal dahil bukod sa malalim ang tubig kapag umuulan ay maputik din ito. Pati mga mamimili dumadaing na rin. Kahapon sa kanil ng Radyo Bandera Rizal kay MacArthur Astilla, tagapagsalita ni Mayor Utol Odi Anya, naipaabot na rin ito ang suliranin ito sa kanyang tandaan at bubuo na rin sila ng plano kasama ang Committee on Infrastructure in Appropriation SB Gracia sa Panta. Dagdag sa Astilla na makakaasa ang mga nagtitinda sa lugar na sa lalong madaling panahon ay magbibigyan ng solusyon. Yan ang balita mula dito sa Radyo Bandera Rizal. J. Magbanwa Gamilo para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs. Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Alas 5:30 ng umaga, maraming salamat sa Banderang J. Gamelo live mula po dyan sa bayan ng Rizal. Nilita Sabinet Henderson, good morning ma. Maraming salamat sa pagtutok sa suporta. Talaga naman. Oras hatid sa atin ng Nature's Medics, mga kaibigan, Center for Alternative Medicine. Para malibre ho yung ating check-up at libreng konsultasyon. Magsuot ng face mask at face shield. Pumunta lang po kayo dito sa punong himpilan ng Radyo Bandera Puerto Princesa. Sa Makasait Commercial Complex, hanapin nyo lang ho si Doc Glenn Sanico para sa libreng check-up at libreng konsultasyon. Babalik po ang Bandera Reports Morning Edition. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket, kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes, or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may prize na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Dito po sa Nature's Medic Nara Branch, ang maswelteng mananalo ngayong araw ay si Biguna tayong ating name, Ricamen Palaka, address, Fundasyon Nara, Palawan. Maraming salamat po and congratulations. Sa Nature's Medic San Vicente Branch, ang nanalo para sa weekly draw ay si Dolores H. Nangit ng Agutaya, San Vicente, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Dito ang nanalo sa Nature's Medics Brooks Point Branch ay si Evelyn Amador ng Barangay Pangubilyan. Congratulations and maraming salamat.
Dito po sa Nature's Medic Rojas Branch, ang nanalo po sa ating pong weekly draw ay si Heidi Grace Castro ng New Barbacan, Rojas, Palawan. Maraming salamat po and congratulations! Good morning everyone guys. Today is our weekly raffle draw held in Nature's Medic Regular Branch. Isisip na natin ang boxes at sunod na palad ang mananalo. Ang napunod po natin ay Sir Lloyd Merkel. Congratulations, Lloyd Merkel. Ikaw ang nabunod ngayong linggo. Magandang araw po dito po sa Nature's Medic Rizal Branch. Ang ating weekly winner ngayong araw ay si Apolonio Bulagaw ng Puro Katutubo, Rizal, Palawan. Ayan, congratulations at maraming salamat po. Dito po sa ating Nature's Medic Taytay Branch, ang ating weekly draw sa araw na to ay si Alberto Severeno ng Barangay Poblasyon. Sir Alberto, congratulations. Maraming salamat po. Dito po sa Nature's Medic El Nido Branch, ang maswerte nanalo sa linggong ito ay si Lilita Bacados ng Barangay Villa Libertad. Congratulations and maraming salamat po. Para po sa ating Nature's Medic Quezon Branch, ang ating lakong weekly winner ay si Ma'am Isneria Alba ng Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan. Congratulations po at maraming pong salamat. Dito sa Nature's Medic Abungan, ang mapalad na nanalo ay si Marilyn Machaong. Ako sa pagtangkilik ng Nature's Medic, congratulations. Okay, ayan po. Ha? At atin ang kung bubulahin. Kita nyo? Ayan. Okay. Ang kanyang pangalan ay si Marilo de la Serna. Okay. Stop. Dito sa Puerto Princesa, Nature's Medic Main Branch at saka Chinatown Mall, ang nanalo para sa weekly draw ay si Melchor Fuentes, taga San Manuel, Puerto Princesa. Congratulations and maraming salamat po. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta radyo, i-bandera mo! Naghahanap ka ba ng shipping lines na maaasahan sa pagdadala ng inyong cargoes? Moreta Shipping Lines Incorporated, ang nangungunang cargo shipping company sa Palawan na maaasahan. Ang mga barko ng Moreta ay bumabiyahe 3 beses sa isang linggo sa Palawan. Maaari kang magpadala sa Moreta Shipping Lines ng mga sumusunod: container cargo, refrigerated cargo, loose cargo, heavy lift cargo, mga sasakyan, at project cargoes, kagaya ng steel bars, mga bakal, at marami pang iba. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. For increase, call 0917-844-2894. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam niyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito?
Kaya ikaw kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglaban sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Medic Serpentina Capsule. Ang ating cure mula sa nature. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Balita ba at mainit ng sapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabanderang Ludibelio, basta radyo, i-bandera mo. Basta't balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabanderang Louie La Rosa, basta radyo, i-bandera mo. Oh no! Sambayanang Pilipino, Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Good morning! Ating oras, mga kaibigan, alas 5:41 na po ng morning. Talaga naman, oo. Ang bilis ng oras. Good morning! Mga kaibigan, welcome back sa ating palatuntunan, Bandera Reports Morning Edition. Tuloy-tuloy na po tayo sa pagkalap po ng mga balita mula po sa labas ng himpilan. Puntahan natin yung bayan po ng Quezon. Naka-standby si Kabanderang Kaiser Gomez. Mga vendors. Eto, iba pala ito. Ilang konsehal daw pabor na i-award ang lupa sa kasalukuyang nakatira o nakasalukuyang nakatira sa mga taga-reservation area. Detalye ng balitang yan, Kabanderang Kaiser Gomez ng Radyo Bandera Quezon, ibandera mo. Bandera Live Report. Inaburan ng ilang mambabatas ng Quezon na may award na lamang sa kasalukuyang mga naninirahan sa reservation area o lupang pangako sa barangay Alpozo 13, ang lupa na pinagtitirikan ngayon ng kanilang mga kabahayan. Mababatid ng talakayin sa konseho ang problema sa nasabing gabain na pagmamay-ari ng LGU dahil sa mga nagsulputang kabahayan na kung saan ay maabot na umano sa mahigit 500 bahay. Ayon sa ilang opisyal,
nahihirapan na silang palisin ang libu-libong naninirahan ngayon sa area, lalo pa at ang iba rito ay konkreto ang gawa. Pagkamang nakarapatan umano ng gobyerno na palisin ang mga residente sa oras na ito ay kanila nang gagamitin para sa pagtatayo ng mga project, pero mas mainam na i-award na lamang dahil wala ring lugar na maaaring paglipatan pa sa mga ito. Mapapatid kasi na ang reservation area o lupang pangako ay ang lugar na nakatakdasa ng pagtayuan ng sports complex ng Quezon, pero dahil sa okupado ito ng daandang kabahayan na kung saan ay pahirapan na ngayon na palisin, masinais na lamang ng council na bumili ng lupa sa ibang area at doon itatayo ang nasabing proyekto. Yan yung report mula rito sa Radyo Bandera Quezon, kay Sir Gomez para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang kay Sir Gomez. Live mula po dyan sa bayan ng Quezon. Si DJ Halimaw. Yan si yung DJ na hindi naman masyadong kagwapuhan. Bawi ako sa'yo. Puntahan natin yung bayan po ng Coron. Standby si Kabanderang Glor Gueles. Live mga kaibigan. 3 COVID patients sa Culion General Hospital. Nakauwi na ng bayan o nakauwi na. At yung COVID positive sa isolation facility madadagdagan. Sa detalye ng balitang yan, Kabanderang Glo Arguelles, ibandera mo dahil. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Yes, good morning, Kabanderang Paul. Good morning, Mimaropa. Good morning sa lalawigan ng Palawan at sa Calamianes Group of Islands. Tatlo sa mga nakakonsign sa Culion Sanitarium General Hospital isolation facilities ang nakauwi na sa kanilang mga tahanan, kung kaya't ang 4 na dati ang nakakonsign sa hospital ay naging 1 na lamang. Subalit nagdagdagan naman ng 3 ang muling nag-positive sa confirmatory test na isinagawa naman ng hospital ng Palawan. So all in all, 37 ang nasa isolation facilities sa COVID positive na mga asymptomatic at isa na lang ang nasa isolation facilities ng Culion Sanitarium and General Hospital. Sa Banderang Paul, ito yung lumabas sa ulat ng Coron PIO, pero ang mga ito ay nasa isolation facilities at walang dapat ikabahala ang aming mga kababayan. Business as usual dito sa bayan ng Coron at inihiling sana namin ay ito na yung naging new normal sa kabila ng meron pang 37 na nasa isolation facilities at isa na nakakonsign sa ospital. All in all, meron kaming 38 na positive. Sa Mantala, patuloy naman silang minomonitor ng municipal health officer at mga empleyado ng RHU dito sa bayan ng Coron at sila ay yung mga contact tracing na mga ito ay naka-home quarantine naman na. Pero yung mga barangay official na naka-home quarantine dito sa kanilang mga tahanan at ang iba naman ay nasa kanilang mga quarantine facilities. Sa ibang balita naman, nasa-Banderang Pool ongoing ngayon ang pagbibigay ng 500 pesos per families na mula naman sa pondo ni Congressman Chicoy Alvarez na itinagaan sa DSWD. 1.5 million ang nakatatang ipamahagi sa 7 barangay na na-lockdown dito sa bayan ng Coron o sa 3,000 families. Pero katulad ng mga na-encounter na problema noong nag-distribute ang DSWD ng staff, marami pa rin yung mga talagang nahihirap at qualified sana na nabiyayaan ng 500 pesos ang hindi nabigyan. Kaya sila ay umaatilang dito sa Radyo Bandera katulad ng pag-atila na ginawa rin nila nung nag-distribute ng staff. Nauna nang nabigyan ng Barangay Poblasyon 2 at ongoing ngayon hanggang bukas, araw ng Sabado, distribution sa Barangay Poblasyon 1. Yan ang report mula dito sa bayan ng Coron, Governor Bagualias para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat, Kabanderang Glo Bernabe Arguelles, live mula po dyan sa bayan po ng Coron. Good morning! Alas 5:47 na po ng morning. Mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo. Magandang umaga muna sa mga nakatutok pa rin sa atin ngayon. Si Tits Saguno. Mga nabilaukan ako, Kabanderang Bong, ano yan? Okay na?
Okay. May Taytay pa. Puntahan natin yung bayan po ng Taytay. Municipality of Taytay patuloy ang pagpapaalala sa lahat ng mga ilang establishment, individual na hindi sumusunod sa ordinansa ng munisipyo. Detalye ng balitang yan, Kabanderang Leo Umadle. Radyo Bandera Taytay, Bandera mo dong. Bandera Live Report. Umaga sa iyo, Kabanderang Paul. Ilan na rito sa mga establishment sa munisipyo ng Taytay ang nilabasan kahapon ang decision ng munisipyo. Kabanderang Paul. Kasi sa ilan sa mga establishment, itong Rainbow at itong Do Exam ay nilabasan din ang violation ng munisipyo ng Taytay, Kabanderang Paul. At ilang pa sa mga establishment ng Taytay. Itong ito public market natin at mga ibang establishment pa, Kabanderang Paul, dahil sa hindi nga sumusunod sa protocol ng munisipyo ng Taytay. At kabilang dito, itong Funmart Trading, Bandera Live Report. Subukan ulit natin tawagan, naputol yung signal. Mahina. Malakas siguro yung ulan doon sa bayan ng Taytay, mga kaibigan. Alas 5:49 ng umaga. Good morning muna kay Jacqueline Usman, kay Tit Saguno, Papa Jack, Will Aquino, Gilbert Romero, si Gemma Delia Gabasa Artana, Rosa Rigonan, Jenaline Advincula, si Anita Rubio Valladares. Magandang umaga sa inyo lahat sa bayan ho ng Aburlan. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Alas 5:50 ng umaga. Oras hatid sa atin, mga kaibigan, ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Sa ngalan po ng ating mga nakasama dito po sa punong himpilan ng Radyo Bandera Puerto Princesa, Banderang Bong Nimenyo at Kabanderang Ken Dansin. Sa ngalan din po ng aming News Director, Kabanderang Michelle Orindain at Station Manager Carlo La Rosa. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita. Banderang Paul Henderson na nag-iiwan ng isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ohayou gozaimasu, Pilipinas. Bandera Reports Morning Edition 88.7.